Sa ngalan, sa mahayinog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanini. Mga igsuon natong i-appeal sa atong pag-ampo ang nag-celebrate nag-birthday karon si Father Nilo Batangusa, Father Virgilio Salas ug usab sa kalag ni Father Jovencio Sances. Mga igsuon na ron kita mahimong andam sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ato karong hinulsulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dugon kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan. O kaninyong mga igsuon, nakalapas ako nakuuyamot sa nahuna sa pulong sa buhat. Ug sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon ano kong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala ug dad-on kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos kagamhanan, punang amo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buyog hali uban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Malingkod pa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kaniadto layo kamo sa Dios o kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga buhat ug huna-huna. Apan karon pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, gipasig-uli kamo sa Dios ngadto kaniya aron makatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Nahimo kini kung pagpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom ka nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugon nining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos mao kayo, akong hinabang. Ang Diyos mao kayo, akong hinabang. O Diyos sa imong ngalan luwasa ako, sa imong gahom labani ang akong hinungdan. O Diyos, pamati ang akong pag-ampo, pagalinghugi ang mga pulong sa akong baba. Ang Diyos mao kayo, ani ang Diyos mao ang akong magtatabang,
ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Maghalal ako kanimo, may nangpun nga sakripisyo. Daigon ko ang imong ngalan, o Ginoo, tungod sa iyang kaayo. Ang Diyos mao kayo, akong hinabang. Manindog pa rin. Pangita ang gingharian sa Diyos, ug ang iyang kaayo, ug ang tanan igahatag kanimo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo minaaki ninyo. Manasab kini. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usan niya na kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo. Tapos nila kini kusuk-kusua. Sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni ana, nga gidili sa atong balaod, gibuhaton sa adlaw nga igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya? Ug ang iyang mga kauban, nisulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pain nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug iyang mga kauban, diya usab gatagan sa pain. Apan gawas lamang sa mga pari gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pain nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Balik malingkod, magandang tanghali sa ating lahat. Yan tanghali. So ngayon, para maunawaan din natin yung mga Pariseo, balik muna tayo sa kanilang historical context. Bakit nakasalita sila na ganito? Ano ba yung batas ng mga Hudyo? Meron silang tinatawag na batas in relation to eating and food preparation. Nandyan yan sa kanilang Mishnah, rabbinic interpretation of the law. Una, bawal pala sa kanila sa araw ng pahinga, Sabbath, rest day, ang pag-prepare ng pagkain. Or kahit na food can be eaten on Sabbath, but preparation must be done before sundown on Friday. So yung pagkain nila, niluluto na. No? Hindi na sila magluluto sa araw ng Sabat. Bawal po yung pagluto. Kahit yung imong painitan, imong warming food, no? Bawal din, no? So, cooking, boiling, frying, pagperito ng isda, bawal. So, 6 p.m. sa Friday, bawal na po. Hanggang 6 p.m. sa Saturday. So, mag-close na sila. Walang trabaho. Pati na yung pagluto. Pagkuha ng mga kahoy, bawal po yun. So itong ginagawa ng mga apostol, bawal po ito. Plucking grain, reaping, yung pag-harvest, bawal po yun. Rubbing grain heads. Yung ginawa ng mga apostol, kumuha sila sa bunga, sa uhay, kinain. Bawal pala yun sa batas, sa pag-observe sa araw ng pahinga. Yung araw nilang pahinga, 6 p.m. sa Friday hanggang 6 p.m. sa Saturday. Yun ang batas. Yun talaga yung tradisyon ng mga Hudyo. So nag-react yung mga Pariseo. Kasi sila yung leader sa mga Jewish community. Pero ngayon, meron silang bagong natutunan. At tayo din meron tayong bagong natutunan kay Kristo. So ngayon, ito yung point ni Kristo, no?
human needs overrides ceremonial law. No? Basta human needs na, kung gutom na yung mga tao, wala ng batas dyan. No? Example, pagpunta mo dito, gutom na gutom ka, pwede mo kunin yung tinapay dun sa, sa kantin. Hindi kasalanan yon. Ninakaw mo, Father eh. Bawal yan sa Ten Commandments. No? Yung pagkagutom is greater than the law. Hindi po yan stealing. Uy. Kapag uhaw ka na, and then may buko, hindi ka may-ari sa coconut, sa niyog, hindi ka may-ari sa niyog. Kinuha mo, ininom mo, kinain mo. Nakaw ba yun? Uy. Gutom ka eh. Hindi yun nakaw. Uy. Pero kung hindi ka gutom, hindi yun kasali. Gusto ko lang kakain ng niyog, Father eh. Iba yun. Nakaw na yun. So human needs overrides the law. Uy. Kung kukuha ka doon, hindi ka gutom, nakaw yun. Uy. Tapos gutom na gutom ka ngayon, wala akong pagkain, bro. 3 araw ako walang kain. Kuha ka lang doon. Ikaw na bahala. Kahit hindi mo babayaran. Bakit? Life is greater than material things. Life is greater than the food. Provided, gutom na gutom ka na. Uy. Yun po yung kondisyon. Busog na busog ka, kumuha ka pa rin doon, hindi ka nagbayad, nakaw yun. Ibang usapan yun. Okay? So ngayon, ang point ni Kristo ngayon, human need overrides ceremonial law. Overrides any law. Kapag yung pulubi, grabe na yung gutom niya, kinain yung tinda mo na mangga, hindi kasalanan yun. Because life is greater than your mango. Life is greater than the food. Naintindihan ninyo? Uy. And it is from the mercy of God. Minsan, ay nag-implement tayo ng batas, but in the context of judgment. Amen? At si Kristo, sabi niya, ito po, ang ganda ng sinabi niya dito, Jesus teaches that laws are meant to serve people, not vice versa. Ito po, maganda po ito. The law are meant to serve the people, not to enslave the people. Yung batas natin ay hindi na po nakapagsilbi sa ating lahat, hindi maganda yon. Because the law is meant to serve the people, not to enslave the people, not to dominate the people, not to imprison the people. Wow. Ang ganda, no? Ito yung magandang araw ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Kumusta yung batas ninyo? Baka, nabali. No? People serving the law. No. The law must serve the people, must protect the people, must promote the dignity of the people of God. Not to lose their dignity, not to lose their identity using the law. Ang ganda ng ni Kristo, no? Yung niya. Because He is greater than the law. He is the fulfillment of the law. Because He is God. Amen? Ano pa? The true understanding of the Scripture requires both letter and the spirit of the law. Ano yung epekto nito na maidulot sa ating lahat? No? Lordship of Christ, Christ has ultimate authority. Yung final say, hindi yung mga Pariseo. Because He is God of gods, Lord of lords, King of kings. So therefore, He interpret the law with the lens of mercy. He interpret the law to the human needs greater than the law. Example, gutom na ako, Father. Kahapon wala akong kain, ngayon wala din. Pwede ka kumuha ng pagkain. Hindi ka nagkasala. Sino yung gutom ngayon? Hindi pa kumakain. Kuha lang kayo doon. Bahalag, way ginansya. Bahalag, mahurot panukli. Life is greater than the food. Life is greater than your dress. Person is greater than anything else. Tayong lahat ay dignified.
before the eyes of the Lord. Amen? Ang gusto ng Panginoon, yung batas natin ay hindi less dignified natin. Hindi maging maliit na tao tayo. The Lord is giving us an authentic interpretation, a wonderful meaning, no? A liberation, no? From an authentic interpretation of the Jews, the rabbinic interpretation of the law, no? Parang sila ay legalistic na. Mas importante pa yung batas kaysa tao. So, para sa Kristo, pinaka-importante kayong lahat. Tayong lahat po ay very important before the eyes of the Lord. Sino ang pinaka-importante, Father? Pare o mga laigo? Same importance. Before the eyes of the Lord. Hindi po lamang ang mga pari. Hindi din lamang ang obispo. In terms of dignity of humanity, no? Human life. Kahit yung bago lang na isilang, no? Fertilization of the egg, yung pag-meet nila, it is dignified person. No? Wow. All of us are dignified, greater than the law, greater than any constitution. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo! yung mga apostol, yung mga Hudyo, seryosong, super serious. Extreme. Hindi maganda yon, no? Ito po, may sayings akong nabasa. I-share ko sa inyo. No? Nasaan na yun? Nandito. Ang ganda ng sayings. Ito po. Hindi pala ito. Tingnan ko muna, ha. Dahil hindi ko na screenshot. Maganda po ito. Galing po ito sa mga Asian philosophers. About sobrang seryoso, no? Minsan ay sobra tayong seryoso, no? Seriousness is a disease. Kahit tumatawa na yung iba, naka pa rin, serious. Yun ang mga Pariseo. Seriousness is a disease. A serious man is a dead man. Delikado. Kaya nga, ninagay ko dun sa, sa personal constitution ko. May personal creed ako eh. When I speak seriously, say something funny. No. When I speak seriously, say something. Minsan ay parang seryoso tayo. Extreme na extreme. A serious man is a dead before his death. Uy. Nauna nang namatay before siya mamatay. No. Tingnan mo yung katabi mo, seryoso? Patay na yan, bago pa mamatay. No? Life is such a valuable opportunity. It should not be lost in seriousness. No? Sobrang seryoso mo dahil nagkasakit ka na, malapit na ako mamatay. Huwag mo muna patayin yung sarili mo. No? Tumawa ka naman. Amen? So laugh, play, dance, and meditate. No? So, tingnan mo yung katabi mo. Serious yan? Pinatay na niya yung sarili niya bago siya mamatay. Seriousness. Too much seriousness is a disease. Amen? So, ang ganda ng sayings ng isang Asian philosopher. No? Ulitin ko, ha? Ganda nito. So when we speak about demon, huwag niyong seryosuhin yung demonyo, no? Seriousness is a disease. Too much seriousness, ha? A serious man is dead before his death. So namatay na siya bago siya namatay. Life is such a valuable opportunity. It should not be lost in our seriousness. Too much seriousness. Hindi maganda yun. Let us continue to laugh. Let us continue to dance. Let us continue to play. And, most importantly, to meditate. Amen? There is a time to live. There is a time to die. Di ba? Ano nag-una-una magkakamatay?
Enjoy life. Amen? Don't just live partially and then die partially. When you live, live totally. When you die totally. Kaya natugron? Partially na, partially. Gunahan ka, kamatay na lang. Yeah, last 15 minutes. I-share ninyo. Ugma na ni mahuman. So, katikisim ni. No? Dili ka mo may ugma mahuman ha. No? Ganing akong katikisim ninyo about. Nindot ka ini. Makarelate mo ini. Okay, most of us are very serious of the faults of others. Because of that, you are not happy anymore. The whole day long, hindi ka na nasisiyahan because of that. No, don't highlight the small negative things with one another. Celebrate the good quality of each others. No? Una, itong demonic obsession, punta tayo sa demonic obsession. Ito yung taktika ng demonyo pala. And then the spiritual remedies, ito po ay very related sa ating lahat. Spiritual remedies. Sa mga pinaprocess namin dito, sa awa ng Diyos, yung isa from Mindanao din, for 34 years, meron siyang sakit, hindi lang pala yung natural na sakit, itong tatlo na elemento nandun present sa kanyang sarili. Una, demonic obsession, demonic oppression, and then demonic possession. Dahil sa pag-exercise natin, ang daming grabe yung reaksyon niya, nawala siya sa kanyang sarili. Ang daming laway, sinuka niya. At sa awan ng Diyos, lahat ng karamdaman niya, for 34 years, may karamdaman siyang walang lunas. Pero sa awan ng Diyos, sa pamagitan ng spiritual remedies, grabe na yung kanyang improvement, sabi niya. No? At buong pamilya sila pumupunta dito. So isa ito sa mga sinishare natin na remedies. Kung hindi mabigay ng medical remedies, may spiritual remedies tayo. Okay? So blessed na blessed po kayo ngayon. Amen? Ano kayo? Supernaturally blessed. Not extraordinary blessed, but naturally blessed. Amen? Kahit may sakit ako, Father? Yes. No. Yung pagpunta ninyo dito, you receive actual grace. Anong na-receive ninyo? Actual grace. So, pupunta si Father Il ngayon, bukas may 2 din tayong pari. Nag-request ako sa mga cathedral fathers, magpadala sila ng 2 pari bukas, dahil every Sunday walang pari, ako lang. No? So, pupunta si Father Il ngayon. So ngayon, pagpunta nyo dito, you receive actual grace. When you receive the sacrament, the Eucharist, the confession, when you go to the priesthood is sacrament of order. Holy order. No? At ang marami natin ngayon, out of order na. Bakit? Hindi tayo lumapit sa sacrament of holy order. The priesthood. Kaya nga, we receive sacramental grace. Ngayon, pumunta kayo. Ngayon, you receive actual grace. Ano ba yung actual grace? It is the initiative of God. Ano yung actual grace? Initiative of God. He is providing you grace to a specific act of goodness. Yung pagpunta nyo dito, it is an actual grace. Wow! At paglapis nyo sa pari, you receive another grace. It is called sacramental grace. I-discuss natin sa susunod yung mga sacramental graces of a specific sacrament. So, yung 7 sacrament, may sacramental grace yun. And then, sa paglapit natin sa pari, mamaya, si Father Il magbigay ng sacrament of confession. Ako mga alas 4 magbigay sa inyo ng sacrament of anointing of the sick. No? Kaya nga maraming nababago dito. It is one of the sacramental grace. Yan po ang pinakamalaking milagro. Hindi yung physical healings. Bonus lang po yun. Uy. Yung pagpunta nyo, ma-heal sana ako. Hindi yun. Pagan mentality yun. I hope our mind and our heart will transcend greater than our desire. And it is the desire of God. Ang ibibigay sa inyo is the sacramental grace, the grace of conversion. Yan po ang pinakamalaking milagro mangyari ngayon. Hindi yung liberation. Bonus lang yun. External po yun. Kahit hindi ka na-liberate, but you are living in a state of grace, it is the greatest miracle. Mas milagro pa yon sa nabuhay galing sa patay. Amen? At sana po, yun po ang matarget natin sa pagpunta natin dito. Kahit hindi ka na-heal, but you are
totally transformed by the grace of God. Amen. So ngayon, punta tayo. 10 minutes. Summarize ko na lang ito. No? Una, paano natin ma-counter yung mga harassment ng demonyo, extraordinary attack ng demonyo? Ito po, various forms of penance and mortification. Dapat ma-appreciate natin yung mga sakripisyo natin. Example, dito, mainit ngayon. Hindi pa natin nabili yung ceiling fan. Mag-order pa tayo. Salamat tayo ni Ate Susan. Bigay natin ng ceiling fan pero hindi pa natin na-order. Baka next week na natin. No? And then, the appreciation of mortification. Ano yung mortification? Kahit maliit natin ang discomfort, ialay natin sa Panginoon. Example, practical. Sa inyong pamilya, hindi ka nagustuhan. Hindi mo nagustuhan yung ugali ng asawa mo. Hindi mo nagustuhan yung ugali ng kapatid mo. But you still love them. It is an act of mortification. Amen? You still speak wonderful things to them. You still praying for them. You still blessing them. It is an act of mortification. Kahit hindi mo nagustuhan yung katabi mo. Hoy, hindi ko nagustuhan yung katabi ko. Mamatay po ang tani. Dahil galit na galit ka sa mga pinagagawa niya. Galit na galit ka sa sinasabi. It is an act of mortification. Simple lang po yan. Extraordinary. Grabe yung ginawa ng mister mo pero nakapatawad ka pa rin. For how many times he is unfaithful to you but you continue to pray for extraordinary na po yan. No. Yan po ang makapagpagaling sa demonic obsession na na-experience natin. Negative yung pananaw natin sa paggising natin. Negative yung emotion natin sa paggising lang natin. I-counter natin sa act of mortification, act of penance. Iaalay ko ito lahat sa Panginoon. Amen? At by doing it, it is an act of authentic worship to God. Yung pag-misa natin ngayon, it is not enough. It is an external observance. Pagbalik mo, example sa mga kasama ko, pagbalik nila doon sa kusina, nandun ang act of worship. Paghiwa nila sa lamas with love. Sige ako hiwag lamas. Magbagutbut na ka, magbagulbul na ka, and then you complain. It is, dito, asa ka sa pagka-maestra nimo, sa pagka-engineer nimo, you put love. Whatever you do, whatever you think, whatever you act, anchored on the act of mortification, I will do every... Kaduha, manay spiritual remedies, ha? Consecrate, mo siya. To the end, it is important to ask Our Lady of Sorrows. Okay. So, atong starting point ang act of mortification. Ato na pong i-anchor nga ni Mama Mary. Ito naman say 7 sorrows. No? I-search na ninyo, hanin ako i-discuss kay last 6 minutes na lang ko. No? Manaminin ninyo ang act of sorrows, Our Lady of Sorrows. Sabi ninyo, you will not complain anymore of the little things, of the little discomfort, little challenges nga masalubong natin araw-araw. Kindly contemplate Our Lady of Sorrows. No? Sabi dito, again under the title, what the nature is of the demon, one is combating, or what is underneath the issue of obsession. Ito po, importante po ito. No? One, a grace is received to grasp the nature of demon, or the nature of the problem. The remedy can be applied with precision, and thereby be much more effective. Since demons can obfuscate. Since demons can obfuscate. Ano tong obfuscate? He will confuse you. He will blur and clouded with many things. So ma-confused ka na. Or attack in one area of our spiritual or interior life. So ang atake ng demonyo, our interior life refers to our imagination, refers to our connection to our imagination, emotion. Ito po, very important po ito. Saan siya magtatago? Doon siya magtatago, no? Sa interior life natin. When the nature of the demon or the problem is something else, the tactic serves to protect the demon
and make our counter-attacks ineffective. Bakit? Kapag meron tayong kaaway, atakihin natin yung kaaway natin. Pero alam nyo, yung kaaway natin ay nasa imagination natin eh. Instead, atatakihin natin yung persona, nakikita natin. Wag. Balik tayo sa interior natin. Because that is the tactic of the demon that serves to protect the demon and make our counter-attacks ineffective. Dahil tinitira natin yung tao. Saan yung demonyo? Wala sa tao. Nandito sa isipan mo. Uy. Kaya nga, kahit i-counter mo pa yung taong yon, hindi pa rin matatapos ang away ninyo. Totoo, hindi? Because demons protecting himself inside your life and to create abusive relationship. So ngayon, anong gawin natin? Ito. Last 7 minutes. 2 minutes lang dahil. 2 minutes. Bukas na lang ito ipatuloy natin. Wag nating magmadali, no? Parang hindi pa ito matatapos bukas. Ito lang dalawa. Last 2 points. Ito yung gusto niya na gawin natin para ma-destroy natin yung tactic ng demonyo na natago sa isipan natin. Ready na kayo? Ay. Ready na? So, sinasabi ko na yung una. Yung una is the act of mortification. Pangalawa is consecrating. Ang pangalawa is asking the intercession of the Our Lady of Sorrows. Pangatlo, itong pangatlo. Dito na lang tayo magtatapos sa pangatlo. May panghuli pa. May panghuli. So ito lang pangatlo, dito lang ako mag-stop. Ang pangatlo is meditation. Dahil yung meditation pala, ito ang pinaka-importanting. Regarding prayer, meditation is often recommended for the diabolically obsessed. Yung diabolically obsessed, hindi lang yung mga possessed, pati na tayo, pati ako. Negative yung pananaw mo, negative yung pagningin mo, negative yung emotion mo. So dapat, anong gawin natin? I-counter na natin siya dun pa sa isipan natin. Doon na tayo magsimula sa counter-puncher natin. Una, dahil yung meditation pala, okay, the reason for this is that meditation is a form of prayer, lifting one's mind and heart to God, which focuses on the use on the imagination. So ano yung ilalagay natin sa isipan natin? Focuses on God alone. Yung kabutihan ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung turo ng Diyos. Lifting one's mind and heart to God, which focuses on the use of imagination, since emotion are moved by what is in the imagination and will have a calming effect on the emotion. However, diabolic obsession at its core is a strong besieging of imagination and emotion. Doon siya nag-aatake sa atin, sa ating imagination. Yung katabi mo, gilibak ka na. Yung katabi mo, gidaot ka na. Yung sa harapan mo, wanay ayo, mamaylo na, di mo bayad. Doon, naglalaro yung demonyo. So ngayon, sabi niya, ni Father Chad Ferger, ito po. Therefore, the real battle, take note ha, the real battleground is in the imagination. Therefore, balik tayo sa imagination natin. Okay? So, ang peace natin, magsimula sa imagination natin. Sabi niya, meditation does 2 things to combat demons' attack on the imagination. So, ang meditation pala, makatulong natin 2 bagay. Una, the first is that person must focus or exert his will to keep the imagination focused on the object of meditation. So, yung object of meditation natin, ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang turo ng Diyos, ang banal na kasulatan, ibalik mo yung isipan mo doon, sa focus or object of your meditation. Anong resulta nito? Ito yung result. This strengthens the will, His will, but it also helps at times. No? Una, it strengthens our will. Wow. And it helps a lot, at times, to drive the demon out or to block his ability to move the imagination. Dahil meron na kang mga magandang imagination, positive na imagination, inspired. Your imagination, yung isipan mo ay inspired by the Word of God. Kapag yung Word ng tao, ma-expired man ka. Uy.
So, anong gawin natin? Sa imagination lang, start your day to inspire your imagination. Sa pagbanggitan yan, it strengthen your will. So, ang nangyari ngayon, i-block na, hindi na makapasok yung negative na pananaw ng demonyo. No? Grabe, no? So, ngayon, yan po ang panguna. Second, last point, is that the object of meditation is so sacred thing. Kaya nga, kita ninyo, araw-araw ako mag-share sa Life of the Martyr. Yung mga challenges ko dito sa ministry, cute ra kayo. Kina-cutean ra dyan. Yan kung ginagamyan na dyan. Why challenge? Kung puno na ito hunahuna sa sacred things, when we feel our mind, imagination with sacred things, which drives the demons out, anong nangyari sa atin? Kapag hindi tayo aware nito, lagi nating sinasabi, lagi nating iniulit-ulit yung sinabi ng mama natin. Pantay lang yun nas mama. Nganiun lang ko niya, kaya wapal ba kumahuman? Bantay lang kang mama. Makahuman ka ko, madoktor ka ko. Di, ko matabang ni mo ba? Oh. Napungot ka si mong kuya, balik-balik ti mong negative words sa imong kuya. Tinoo dili. Anha kamayawaan. Uy, nando ba mo? No. Karelate mo? Example, nag-away mo sa imong kauban. Gahapon. Gibalik-balik kaya po ni mo ron. Ala, bantay lang yun. Mamahilog ganyan ako. Sunod adlaw ron. Piti yun. Di yun ako babayloon ba? At tinao dili. Ana diha. Kaya nga naman, ang imong thoughts, you feed your thoughts, you feed your imagination with negative words. You start your day with a negative attitude of your environment. Totoo, hindi? Nigmata ni mo? Good morning. Nga naman to siya. Uy, di naman managad na ako. Pinayawaan na lagi. Naon sa buhato na to? Kine. Ikado ha. Fill your mind with sacred things. Fill your mind with the lives of the saints. Di ba, magaan yung araw mo? Subukan nyo. Amen. Natatawa kayo ngayon. Nilapas na ko. Itiwaso na nato ugma. To be continued. So, pukawan niyo na to, kaya to na partial death na siya. Balag manindog ato karong ampuon ang pag-ampo sa katauhan. Mag-ampo kita ngadto kang Kristo, ang atong Ginoo, nga kita mahimong tinun-an. Nga matinun-anon ug masinugtanon kaniya mingon kita Ginoo dunggang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga adunay kaakuhan sa pag-alagad sa simbahan ug sa kalibutan, nga ang Espiritu sa Dios mao ang mudan-ag kanila ug maghatag kanila kadasig mag-ampo kita. Ang among pag-ampo. Nga alang kanila nga kinasingkasing nangita sa Dios, kadtong buot makakaplag sa kabubuton sa Dios kun unsay angay nilang buhaton, nga ang Ginoo maghatag kanila kahayag ug kaalam mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban sa atong labing talahurong Obispo Alberto, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubelyo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong laom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Kidi among ipangay kadi mo sa nga ni Kristo among Ginoo. Amen. Usay ikasa kukani himo tungod sa imo kaayo iluwas mo ako gikan sa sala o kanunay
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios, nga makagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atos lanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, naghalad kami ni ining mga gasa, aron mong pagtuog paghigugma. Himuang nga makapaimuot kini kanimo, o nga mahimo alang kanamo sa pagpasalamat ni Jesucristo imong anak. Nga mao amo Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang Ginoo man kanino. Manaos ka kanino. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mata. Angay og matarong santos kamahain Dios nga tunhay og makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi na Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon ni anang himaya. Tungod diini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan, o katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit, nga na sa matahong mga kahayag, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tining mga gasa. Aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pain. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-ay nagmingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao kun lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tidun-ay nagmingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao kalis sa kudugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Kristo. Dugahalad kami kanimo amahayn nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuon kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang maingpit kami da sa gugma o banilayo among papa, ni Alberto among obispog sa mga pari. Hinumdumi sabab mo mga isuon niya nagamatay. Malaumon niya mabanahaw silang tada nagamatay da sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan niya magkaambit sa karabing tunhay. Uban ni Maria ang nahan nga ulay sa Dios. Sa bana nga si Senyor San Jose. Uban sa mga apostoles ug tanan niya mga santos. Nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amay ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diya kaniya, gihatag na kanimo magkagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug hibaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon naton litukon ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Amahan Amahan namo. namo, nanatak sa langit. Pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalunan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kaluwag adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami Kami sa nakasalak ka namo, ug dili mo kami tugyas mga panulahi. Hinuno sa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kini mo Ginoo ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami kadunay sa sala. Malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kayo man ang gingharian, ang kahungog ang humaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na ginkaan si mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Itaramon mga sala, kundi pagsalig si mong simbahan. Ug sibo si mong kabubuton na tagi kami si mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay manaa kaninyo. Manasab ka nila. Kung karon nato ipakita ang timaan sa ito parigidig na pinagdait. Peace. Peace be with you. Peace, peace. Cordero sa Diyos na nagawak na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawak na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawak na sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagi kami sa kalimitan. Manlubod pa niyo. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas kalibutan. Ulan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang aming kalawat kanimo. Apan gipamuno lamang ng maayo ako. Pagampo alang sa ako spiritual communion. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Wako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama aniya ka uban kanako. Og hingpit kong giusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang gugma sa Diyos alang kanimo. Kinamo
o saing sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatira, kanunay nakain siya. Mag-ampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pain sa kinabuhi, gikan sa lamisa. Maglig-on unta kadamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So exactly to mag-bless ko sa inyong mga religious items. Na kung mo-avail pa mo mga religious items, so exactly to mag-bless ko sa inyong mga religious items. Yung karing mga nang-wheelchair, may ato unahon ha. Ako yung muhatag ninyo sa sacrament mismo, ito mga nang-wheelchair. O para mauna mo uli. Nga katong kuan, kamutanan, unya mo, alas 4 mo, gawas ko, for renting of senses and renting of the sick. Unya, magpadayon po kong exercise diri sa exorcism room. Sabado nito, no? Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Dicha do cielo, espes nostra salve, a te clamamos, exoles feli a te suspiramos, gementes replentes, in hoc lacrimarum carge. Ia ergo advocata nostra, delos tuus misericordias tuus, ad nos converbe, et ieso benedictum fructum ventris tui, nobis posmo, excellium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dolces, Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Obdeni ficiamur promissionibus Christi. Orimus, omnipotens semper terni Deus, qui gloriose Virginis Maris Maria corpus et animam, od dignum Filii Tui habitaculum efficim mereratur, Spiritus Sancto qui peranti preparasti, daut coios commemoratione litamur, eius pia intercessione, ab instantibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Pasensya na mo kaya nisinggit. No. Nadlok ni Mama Mary. Atong pakpakan si Mama Mary. No? I hope you will increase your love and devotion, especially the Holy Rosary. Pasensya na mo na mo singgit ha, kaya natin kauban diri ron. No? Satan is real. Amen? Pero huwag kayong matatakot, sila dapat matakot sa atin. Ang Ginoo manaan ninyo. Manausab ka Ang Diyos nga makagahom sa tanan, minalangin ka ninyo nga makayan ng anak ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng Santos Kamisa, dadunan to ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reina sa piling
sa dayo kasuko. O Maria, ray nasa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaga. Pagkakami nga po sa manuluwas, si Kristo na anak mo, huwag akong kagawasan. Si Kristo na anak mo, huwag akong kagawasan.
Hello. Bro, katugon. Ay. Sino bang pinakamalayo ngayon? Cebu, ikaw. Saboy lang Cebu. Sino pa? Ha? Silver Nunes, Bohol. Maasen, Southern Leyte. Astoria, Cebu. Welcome. Ha? Southern Leyte. Pasensya na kayo, mainit ha. Baka sunod na linggo malagay na natin yung ceiling fan at yung mga electric fan siguro. So dahil natin bless yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord be with you. The blessing of salt. You creature of God, salt, I purge thee of evil with the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered thee, through Lysaeus the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou a purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou, with thine of thy goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind, may all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ, O Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt na po yan. During exorcism ko mamaya, nagamitin natin yung holy salt, pakakainin natin. Iwan ko bakit mainit. Hindi naman yan mainit, no? Maalat. No, hindi yan mainit. So during exorcism, lahat ng bimibless natin, holy and exorcised sacramentals na po yan. Amen? Nandito na si Father LL. So, after sa blessing, magsimula tayo for confession, ha? Salamat, Father LL. Sunod natin i-bless, buksan nyo yung takip ng tubig. Ang tubig natin i-bless, sunod. Thou creature of water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth, and exalt him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needless snares, by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that he may possess the well-being this sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So lahat ng tubig niyo, haluan niyo ng kaunting salt. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of unconquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech thee, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, venomous terror brave and afar, but let the presence of the Holy Spirit be able with us to implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. Gamitin nyo po yan. Bago matulog, sprinkle nyo yung natin, mga senses ng mga anak ninyo, mga senses ng inyong mga apo. I-cross yung holy and exorcised oil. So, dito natin i-bless ang inyong oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, let the adversary's power,
the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations. Be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. O Lord, heed my prayer, and let my cry be heard unto you. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and hosts of the service acknowledge, may it please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to think the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, that it be a means of averting any kind of city from man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Lahat ng oil ninyo ay holy and exercise oil na po. Hindi na po yan basta-basta. At kayo na lang mag-discover, no? You cannot underestimate the power of God through His sacramentals. Sunod, ang incense, candles, rosary, medals, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, bells, handbook, all your religious items. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the fluctuate your peace and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po because of the prayer of the church. And then take note, lahat ng pari po makapag-bless ng mga religious items ninyo. At kausapin nyo yung pari na yung ritual ng simbahan, yung blessing sa ritual ng simbahan ang gamitin para yung intention ng simbahan ang mag-prevail, hindi yung personal intention namin. Amen? At pwede din niyo yan i-share sa mga hindi Katoliko. No? So, yung sacrament lang ang hindi matanggap ng mga hindi Katoliko. So, mga alas 4, lalabas ako mga 4 to 4:30 para sa inyo for anointing of senses and anointing of the sick po. So, magsimula na tayo ha. I-deliverance muna kayo lahat. And after deliverance ninyo lahat, lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick mamaya. So, God bless. Kita tayo mamaya. Mayong pali sa tanan, kinsa tong nangabot nga 8 ka buok, palihog kog tapok nga ri,